Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa araw na ito. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na dakila, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na naglalaan ng lahat ng bagay sa aming pong buhay. Ikaw ang Diyos na mahabagin na nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, lumalapit po kami na may kababaang loob at buong pagtitiwala. Isinasamo sa iyo, Panginoon, na muling pagpalain ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Salita mo, Panginoon, sa araw na ito, sa pamagitan po ng live internet na ito. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga makikinig ng iyong mga salita, makapakinig. Ganon din po ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mensahe na may karunungan at kalaman at tulong ng banal na Espiritu. I-bless mo na po ang studyong ito
patuloy na pagkaloob ang malinaw at malakas na signal upang may hayag ang iyong kalooban sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga pakinig nito ay lubos na pagpapala ang matanggap nila sa pamagitan po ng inyong mga salita. Pagpalain po ang iyong mga salita naway patuloy na maitanim sa puso ng bawat makakinig nito at magdulot sa kanila ng isang matatag na pananampalataya na tunay nga pong ikaw ang aming kasama. Salamat po ng marami at ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ng Diyos mga kapatid. Isa pong muling mapagpalang araw sa ating lahat sa sandaling ito. Muli ay dumarating sa inyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng live internet, sa pamamagitan po ng studyong ito na kung saan ay pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid, ang ating mga kapatid na taga dito, mga brothers and sisters in Christ, na kung saan ay talaga namang lubos po silang pinagpala ng Diyos dahil sa lugar na ito ay naihahayag ang salita ng Diyos. Kaya dyan lang po kayo mga kapatid, ayahan ninyo ng salita ng Diyos ay dumating sa inyong puso upang sa ganon ay matanggap at maranasan po ninyo ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kumusta na po kayo mga brothers and sisters in Christ? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalalagayan sa buhay kahit man sa sandaling ito na nating nararanasan. Ito na nga pong iba't ibang mga trahedya, iba't ibang mga pangyayari. Subalit mga kapatid, alam natin na ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Ang Diyos ang siyang tutulong sa atin upang tayo po ay patuloy na maging matatag, malakas, ingatan tayo sa magitan po ng kanyang mga salita. Kaya sa araw na ito, ayaw natin na ating tutunghayan ang mga salita ng Diyos na ating pagnilay-nilayan sa araw na ito. At hahanguin natin mga kapatid sa sulat po sa lumang tipan sa Genesis Kabanata 39, ang talata po ay mula 1 hanggang 10. Pagdating ng Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismaelita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Faraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potifar. Sa tuwa niya ay ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan. Ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo akong." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala. At ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos." Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Mga kapatid ko po kay Kristo, ito po ang mga buhay at makapangyarihang salita ni Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos
mga kapatid ko po kay Kristo. Amen. So sa araw na ito mga kapatid ko kay Kristo, ang ating pong salusaluhang mensahe ng salita ng Diyos ay walang iba kundi yung God is with us. Kasama natin ang Diyos. Sino pong naniniwala na kasama natin si Yahweh El Shaddai? Yan. Ibig sabihin mga kapatid, ay sa araw-araw po nating buhay, hangarin natin na ang lahat ng ating isip, lahat ng ating mga pinaplano sa buhay, lahat ng ating gagawin, mga kapatid ko po kay Kristo, hangarin natin na tayo po ay samahan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang lahat ng ito mga kapatid ay ating ipagkatiwala sa Diyos. Bago po nating gawin, hingin natin muna ang kanyang basbas, ang kanyang tulong, ang kanyang kapangyarihan upang lahat ng ito ay magkaroon po ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Katulad po ni Jose, mga kapatid ko po kay Kristo, bagamat ang kanyang kalalagayan ay isang kalalagayan na talaga namang makikita natin na hindi mabuti sapagkat siya po ay ipinagbili siya ng kanyang mga mahal na kapatid, ng kanyang mga kapatid, brothers and sisters in Christ, doon po sa lugar po ng Ehipto na kung saan ay napadpad. Amen. Siya po ay pinagbili sa isang kapitan ng mga tanod sa palasyo ni Parao, at ang pangalan niya ay si Potiphar, brothers and sisters in Christ. Subalit sa kanyang panahon na siya po ay nandun sa bahay ni Potiphar, ay mayroon pong isang bagay na nangyari sa kanyang buhay mga kapatid. Ano po ito? Wala pong iba kundi ang sabi dito mga brothers and sisters sa ating pong binasa, mga kapatid, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasa kanya si Yahweh. Nasa kanya ang pagsama ng Diyos. At sa pagsama ng Diyos mga kapatid, nakatitiyak po tayo na mayroon pong nangyayari, may ginagawa ang Diyos sa taong kanyang sinasamahan. At ito po ang nais ng Diyos na maranasan din natin, brothers and sisters in Christ, sa araw-araw po nating pamumuhay. Sino pong nais na laging sumasa kanya si Yahweh El Shaddai? Amen. Ako rin mga kapatid, ito po ang ito po ang lagi pong hinahangad araw-araw, na saan man ako pupunta, ano man aking gagawin, hinihiling ko po ang pagsama ng Diyos sa aking pong buhay. Amen po. Sapagkat mayroon pong mga bagay na nararanasan natin na nangyayari sa buhay ng bawat isang sinasamahan ng Diyos. At ito po ang ating pong tutuklasin ngayon sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa pamagitan po ng pagkabasa. Amen po. At makikita natin ito sa pamagitan po ng buhay ni Jose, mga kapatid ko po kay Kristo. Amen po. At mayroon pong tatlong bagay na aking pong ibabahagi sa inyo kung ano ang naranasan ni Jose sa kabila na siya po ay malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Kumbaga ay talaga namang magila na dahil napalayo siya sa kanyang mahal. Kung tutuusin, parang itinakbil siya ng kanyang mga kapatid dahil ayaw nila itong kapatid na nila nito na si Jose, mga kapatid ko po kay Kristo. Pero kahit man ganun ang nangyari sa kanyang buhay, napadpad man sa isang lugar kung saan ay naging alipin o lingkod sa tahanang iyan, ang sabi naman ng salita ng Diyos, sa buong panahon na kanyang paglilingkod sa bahay ni Potiphar ay sumasa kanya ang Diyos. Sinasamahan siya ni Yahweh El Shaddai. Amen. At mayroon po mga bagay na naganap sa kanyang buhay, sa pagsama ng Diyos sa kanyang buhay, na kahit man malayo siya ng kanyang mga kapatid, na kung saan ay maaring pwede rin siyang humingi ng tulong pero wala siyang magagawa,
dahil napadpad nga po siya sa bahay ni Potiphar. Amen? Pero kung titignan po natin mga kapatid, may mga bagay na naggawa sa kanyang buhay na kung saan siya po ay sinamahan ng Diyos. Na kung saan siya po ay sumasa kanya si Yahweh El Shaddai. God is with him. At ako'y naniniwala din na gagawin din ng Diyos sa atin kung tayo po ay nagtitiwala na sasamahan tayo ni Yahweh El Shaddai. Amen? At ang una pong bagay na naganap sa buhay ni Jose sa pagsama ng Diyos nung sumasa kanya si Yahweh El Shaddai ay babasahin po natin dito po sa verse 2 ng chapter 39 ng Genesis, mga kapatid. Genesis chapter 39 verse 2, ang sabi po dito, mga kapatid, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Ito po ang naranasan ni Jose sa kanyang buhay noong sumasa kanya ang Diyos. Ano po yun? Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 2, anuman ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Amen? So nakatitiyak tayo mga kapatid na kapag kasama natin si El Shaddai, anuman ating mga plano sa buhay, anuman ating mga hangarin sa buhay, anuman yung mga bagay na naisin natin na maganap sa buhay natin, kayang-kaya iyan ng Diyos na sumasa atin. Amen po? Nang ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin magawa sa buhay na ito, kapag tayo po ay tinanggap natin ating Panginoong Diyos na sumasa atin si Yahweh El Shaddai, nakatitiyak po tayo na ating pong magagawa o mapapagtagumpayan sa buhay na ito. Amen po? Sapagkat ang ating pong kakayahan, mga kapatid, ay limitado. Maaring may mga bagay din na magagawa natin. Mayroon sa buhay natin, may mga nagawa rin tayo mga kapatid. Pero malimit, may mga bagay na hindi natin nagawa. Hindi natin napagtagumpayan. Bakit? Dahil wala ang Diyos sa buhay natin. Pero salamat sa Diyos sa araw, sa ating buhay ngayon, nating pong nasumpungan, tinanggap ang Panginoong Hesus sa buhay natin, ay tunay nga po na yung mga bagay na hindi natin nagawa, Diyos ang siyang gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. At alam niyo po kung ano ang unang napagtagumpayan ni Jose na siya ay sumasa kanya ang Diyos. Ito po mga kapatid, dahil ang lingkod ng Diyos na ito na si Jose ay talaga namang kung tutuusin yung bagay na ginawa ng kanyang mga kapatid na kung saan ay ipinagbili, parang itinakwil na yun, dahil ibig sabihin parang ayaw din nila ang kanyang kapatid. So maaring yung kanyang damdamin, maaring yung kanya pong puso ay pwedeng mag-create o lumika ng hinanakit. So maaring may bigat sa kanyang puso dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Pero kung tutuusin mga kapatid, sa sinabi ng salita ng Diyos na anumang kanyang gawin, anumang kanyang kalalagayan, siya po nagtagumpay. At isa sa kanyang napagtagumpayan dahil nasa kanya ang Diyos, sumasa kanya ang Diyos, walang iba kundi yung kanya kung mayroon man siyang galit, kung mayroon man siyang hinanakit, ay ito'y kanya pong napagtagumpayan dahil alam niya na ang kalooban ng Diyos sa kanya pong buhay ay hindi dapat magtanim ng sama ng loob kahit anumang masama o kahit anumang hindi mabuti na ginawa ng kanyang kapwa-tao. Dahil sumasa kanya ang Panginoon, nanatili sa kanya ang pagmamahal, nanatili sa kanya ang pagpapatawad, nanatili sa kanya ang pag-ibig ni Yahweh El Shaddai, sapagkat God is with him. God is
with Joseph, brothers and sisters in Christ. Kaya sa araw na ito mga kapatid, sa pagdating ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, ano man yung mga bagay na hindi mo napagtagumpayan sa buhay mo, tanggapin mo ngayon ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo ngayon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang ikaw ay magtatagumpay na, upang maging masaya na, upang magkaroon ka ng kagalakan, kapayapaan sa iyong puso, sapagkat darating ang Diyos, ang kanyang salita na nagsasabing magpatawad ka na. Kalimutan mo na ang lahat ng nakaraan na hindi mabuti, kundi ang iyong alalahanin ay walang iba kundi ang Diyos na naghahari na sa iyo ngayon, ang Panginoong Hesus na naghahari na sa iyo ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid ko po, kay Kristo. Amen po. So, ang ating Panginoong Hesus, nung siya po ay naglingkod, namuhay dito po sa lupa, mga kapatid, kung titignan niyo po ninyo, laging siya po ay mayroong panahon para makiusap, para magkipag-usap sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pananalangin, sa pamamagitan po ng pagpupuri o pagsamba, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na kanyang ninihayag. Natin po makikita na tunay nga pong siya ay sumasa kanya ang Diyos, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo po, ako rin po mga kapatid, sa buhay ko, noong hindi ko po lubos na nakilala at tinanggap ang Panginoong Yesus sa buhay ko, talaga namang may mga bagay na nagawa ko rin, pero may bagay din na hindi ko nagawa, na kung saan nagbigay sa akin ng disappointments sa aking buhay, na para bang wala lang pagkapag-asa sa buhay ko. Kaya nung nakatapos po ako nag-aral, pumunta ako ng Maynila. Bakit? Para hanapin ang ikabubuhay, sapagkat nais ko po noon na yumaman, mga kapatid ko po, kay Kristo. So balit, salamat sa Diyos mga kapatid, dahil ang ginawa ng Diyos sa buhay ko, talaga naman gusto niya na bago po matanggap o makamtan ang mga bagay na ito sa mundong ito, nais din po niya na makamtan ko ang salita niya, ang aking Panginoong Hesus, na nagbigay sa akin ng pag-asa, na nagbigay sa akin ng kaligtasan sa buhay kong ito, mga kapatid ko po, kay Kristo. Kaya naman kung ano yung bagay na hindi ko po nagawa noon, salamat sa Diyos, sapagkat sa akin pong paghingi at ay binigay sa akin ang bagay na hinihiling ko, mga kapatid ko po, kay Kristo, sapagkat tinanggap ko na ang aking Panginoong Hesus. Naghari na ang Panginoon sa buhay ko, mga kapatid. Ibig sabihin, naghahari na ang Diyos sa buhay ko. Kaya naman, yung mga bagay na aking ginagawa, ipinagkakatiwala ko po muna sa Diyos upang ako'y magkaroon ng tagumpay at patuloy na maparangalan ang Diyos na buhay. Amen. At naniniwala ako, nagtatiwala ako na nagtagumpay ang Diyos sa buhay ko, sapagkat simula pa noon na ako'y naglingkod, binata pa ako noon, mga kapatid. Wala pa pong asawa si Brother Greg. Subalit dito ko na pong tagpuan ang aking pong kaisa-isang asawa, Sister Nieves. Nagkaroon na rin po kami dito ng 6 na anak, kung saan ay talaga lamang itinalaga ko po sila lahat upang maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Nagtatalaga po sila. So, ang mga bagay na yan, hindi ko po magawa eh. Ang mga bagay na yan, hindi ko napagtagumpayan. Ang mga bagay na yan, hindi naranasan ng aking mga anak ang biyaya ng Diyos. Kung wala ang Diyos na naghari, kung wala ang Diyos na dumating sa aking buhay, walang iba, ang ating Panginoong Hesus na nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya salamat sa Diyos, sapagkat minimiti pa rin natin na patuloy tayong samahan ng Diyos saan man tayo pupunta, mga kapatid ko po, kay Kristo. Amen po, sapagkat alam natin, mga brothers and sisters in Christ, na sa pagsama ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng tagumpay. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong at gawa
ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung una na aking nakita, na aking ibahagi sa inyo. Ano man kanyang gawin, ang taong sinasamahan ng Diyos, ano man ang kanyang gagawin, siya ay nagtatagumpay. Amen? Purihin natin si Yahweh El Shaddai. At ang pangalawa, brothers and sisters in Christ, sabi dito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay sa ating pong binasa sa verse 3, napansin ito ni Potiphar. Sa tuwa niya ay ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. So, makikita po natin dito niya sa pagsama ng Diyos kay Jose ay may mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. May mga bagay na hinayaan ng Diyos sa kanyang buhay na ginamit ng Diyos magitan po ni Potiphar na na kung saan ay doon po siya napadpad sa bahay ni Potiphar, brothers and sisters in Christ. Yan po ang isa pang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang sinasamahan. Ginagawa po niya itong katiwala. Amen? Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Diyos nagtiwala sa bawat isa sa atin. Amen? Ginawa niya po niyang tao upang maging katiwala sa kanyang mga ginawa sa mundong ito. Amen po? At bawat isa sa atin sa ngayon, may mga pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay natin, brothers and sisters in Christ. Higit sa lahat sa paglilingkod pong ito. Amen? Tayo po ay mga katiwala lamang. We are just a steward of God. Amen po? Hindi po tayo ang owner ng mga bagay na ito na ginawa ng Diyos. Wala pong ibang may-ari ng mga bagay na ito, lalo po ang ating buhay, kundi ang Diyos. Amen? Kaya naman dahil tayo po'y kanyang sinasamahan, dahil tayo po'y kanyang tinawag, pinili sa karamihan, tayo po'y dahil siya po ay naghahal sa buhay natin, tayo rin po ay ginawa niyang mabuting katiwala. Amen po. Maraming pinagkatiwala sa atin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay na ito Yung mga bagay na meron kang alam, yung mga talento mo, yung mga kahusayan mo, mga kapatid, ang mga bagay na iyan, kung bakit simula pa lang, alam ko po, binigay na ng Diyos ang buhay natin. Ang lahat ng ito ay upang samahan tayo na may hayag ang kanyang karangalan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Lahat ay pinagkatiwalaan sa mga taong sinasamahan ng Diyos. Amen po. Kaya tingnan nyo po itong gawain ito, mga brothers and sisters in Christ. Sino pong pinagkatiwalaan ng Diyos sa gawain ito? Sa gawain ng El Shaddai. Walang iba kundi ang ating punong likod, Brother Mike C. Bilarde. No? Sa kanyang pagtitiwala ng Diyos sa kanya, sinamahan siya. Kaya tignan niyo po yung gawain. Nagsimula naman lamang sa maliit na gawain, pero dumami, lumawak, napalawig, brothers and sisters in Christ, ang gawain ng ministry ito ng pangalang hinahayag ay si El Shaddai. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa dumating ang gawain, mga kapatid, dahil sa pagtitiwala ng Diyos sa ating punong lingkod, Brother Mike C. Bilarde. At maraming ding kasama yung pinagkatiwalaan sa gawain ito, mga elder, mga preachers, disciple, mga workers sa bawat chapters and prayer group, brothers and sisters in Christ. At kung sa ating pong normal na buhay, maraming pinagkatiwala din ng Diyos sa atin. At dapat hangarin din natin na tayo sabahan ng Panginoon. Like for example, kung ikaw ay ama o ina ng isang tahanan, ay dapat lang na ikaw ay mapagkatiwalang ina at ama. Alagaan mo yung mga anak mo, brothers and sisters in Christ. Amen. Katulad na lang po ng ating kapatid, Sister Mary Ann. Sister Mary Ann ay isa na siyang father and mother ng pamilya. At nakikita ko po sa kanya kung paano po niya
inilagaan ang pinagkatiwala ng Diyos ng kanyang mga anak. Bagamat wala na po siyang asawa, isa na po siyang brothers and sisters in Christ, pero siya po ay pinagkatiwalaan ng mga anak at dapat na pinagkakatiwala sa Diyos ang mga bagay na ito, brothers and sisters. Bakit? Para tayo po ay magtagumpay, maging maayos, maging pinagpala ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Itong mga ari-arian po nila, pinagkatiwala ng Diyos sa kanila, pero dahil sinamahan sila ng Diyos, ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila ay ginagamit din. Katulad nito, mga kapatid ko po kay Kristo, itong studio ngayon nating pong live ng salita ng Diyos ay talaga namang ito po ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya naman ginamit, dahil sinasamahan sila ng Diyos, ginagamit ng Diyos upang may hayag ang salita ng Diyos magitan ng estudyong ito. Amen? O, diba? Dahil sinasamahan ng Panginoon. Nakikita niyo po ninyo yung sinasamahan ng Diyos, pinagkakatiwalaan ng Diyos yan. Mayroong mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Ako nga po, mga kapatid, pinagkatiwalaan din ako eh. Ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin? Actually, pinagkatiwalaan po ako doon ng tahanan, ng bahay. Dahil nung pagkatapos ko kaming kinasal na aking sister Western Nieves, mga kapatid, wala po akong isang iniling sa Panginoon kundi ang magkaroon ng bahay. Kahit simple lang bahay na yun. Pero nung humihingi ako ng bahay, alam niyo po kung ano ang ipinigay ng Diyos sa akin. Pinalapit niya ang aking auntie na may humihingi rin. Kaya sabi ko noon sa Panginoon, Lord, ibinigay mo sa akin. Ako po'y humihingi sa iyo. Pero bakit ang ibinigay mo sa akin ay humihingi rin? Bakit? Ano ang hinihingi niya sa akin ng aking auntie? Hinihiling niya noon, mga kapatid, na nawa ay ma-approve ang kanilang petisyon papuntang ibang bansa. Lahat. Kasi yung mga magulang nila nandun po sa abroad. Pinapetisyon po silang buong pamilya, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kaya iyon, nanalangin po kami. Ipinanangin ko po iyon ng bagay na yan. At alam niyo po, mga kapatid, answered prayer po sila sa Panginoon. Amen. Sinamahan po sila ng Panginoon. Sa pinagkatiwala ng Diyos sa akin na hiniling ang para sa iba. Yung answered prayer ako para sa iba. Mga kapatid ko po kay Kristo. Pero tignan niyo po kung paano po kabuti ang Panginoon. Dahil nung pumunta na po sila sa abroad, lahat ng kanyang pamilya nakapunta po sila. Ayan po, alam niyo po kung anong nangyari. Yung hinihiling ko, yun din pala ang answered prayer. Yung sila po napunta, yung naiwan po nilang bahay, sila po ang nagkatiwala sa amin. Kaya nagkaroon po kami ng bahay. Katiwala lang mga kapatid ko po kay Kristo. Almost 13 years kami tumira doon sa bahay na ipinagkatiwala sa amin. Maliit lang yun, pero habang nagbabakasyon po sila, meron pong mga pagbabago kasi inaayos po nila hanggang sa lumaki at naging malaki na, malawak na ang tahanang iyon na dati maliit lang. Pero tingnan nyo po, ang tahanang iyan dumarating din, meron din mga lingkod ng Diyos na tumutuloy doon, naging bahay din ng mga lingkod ng Panginoon. So tingnan nyo po, yung bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, talagang sinasamahan tayo dahil ginagamit niya para sa kanyang mga lingkod. Amen? Ano man pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, mga kapatid, ay ipagamit natin sa Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya yan. Sasamahan lang tayo. God is with us sa lahat ng bagay na Kanyang pinagkatiwala sa atin. At alam niyo po, dahil ako'y pinagkatiwalaan lang, binigyan pa ako ng sariling bahay ngayon. Kaya mayroon na po kaming sariling bahay na hindi ko akalain, hindi ko na namalayan. Doon na dumating yung kahilingan kong sarili ko talaga, mga kapatid. Dahil pagdating ng panahon
tayo na maging katiwala ng Panginoon. Kapag tayo po'y sinamahan ng Diyos at naging tapat tayo sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay, bibigyan tayo yung tunay na pagmamay-ari natin doon sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Kaya tuloy lang kayo mga kapatid na sa pagsama ng Diyos sa inyo, anumang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa inyo ngayon, ay gamitin natin yan para sa kapurihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. So iyon po mga kapatid, ang isa pang ginagawa ng Diyos sa mga taong sinasamahan niya. Magtatagumpay sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi lamang siya tagumpay sa lahat ng gagawin, kundi ang taong sinasamahan ng Diyos, siya po ay pinagkakatiwalaan ng maraming bagay. Amen po. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Pangatlo po mga brothers and sisters in Christ, last but not the least, ay yung tinatawag po natin na ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kaakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat ng bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang kanyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Sa verse 10, hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo ng babae. So mga kapatid, ang taong sinasamahan ng Diyos, anumang gawa o plano ng kaaway sa kanyang buhay, hindi siya magtatagumpay. Ang kaaway hindi kailanman magtatagumpay. Amen? Anumang layunin ng kaaway sa kanyang buhay, hindi magtatagumpay ang kaaway. Bakit? Dahil sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Dahil ang taong sinasamahan ng Diyos, alam niya na nasa kanya ang Diyos. Kahit hindi man nakikita ng ibang tao. Sabi nga natin, 1 plus 1 equals 3. Sa panahong iyon, na paglilingkod ni Jose, kung titignan po ninyo, dalawa lang sila ng asawa niya. Dalawa lang siya ng asawa ni Potiphar. Kung tutuusin, ang mga kapatid, lahat ng pagkakataon ay nasa kanya na para sunggaban ang alok ng kaaway sa kanyang buhay. Yung tukso, brothers and sisters in Christ. Pwede na pong isipin na, sige, total, wala namang makakakita. Gagawin ko na. Pero, panatag po ang kanyang kalooban. Ang bagay na iyan, mga kapatid, dahil alam niya na siya ay sinasamahan ng Diyos. Amen? So, dito po makikita po natin yung katapatan ni Jose. Amen? Kaya, tayo rin po, mga kapatid, ingatan natin ang ating buhay sa pagsama ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Dapat yung pagsama ng Diyos sa ating buhay, walang ibang nagahari kundi ang Diyos. Wala nang ibang dapat na maghari pa. Wala na ng ibang mag-take place pa sa place ng Diyos sa buhay natin. Sa puso natin, siya lamang, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Huwag nating hayaan na tayo pilusubin ng kaaway. Dapat tayo po ay maghari ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang alok ng kaaway, mga kapatid, kahit man ito'y mabuti sa paningin natin, kahit man ito'y nasa pagkakataon, pero tandaan natin, lagi nating isipin, kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen po. Lagi mong isipin, lahat ng bagay kapag tayo sinasamahan ng Panginoon, huwag mong kalimutan, nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang ating Panginoon Jesus, nasa atin ang Diyos magitan ng banal na Espiritu. Tayo po'y tahanan ng banal na Espiritu, mga kapatid. The Holy Spirit dwells in us, na kung saan siya po ang nagpapaalala sa atin. Tunay nga, ang kalooban ng Diyos ang dapat na masunod.
ng kalooban ng Diyos na dapat ang siyang maghari sa puso ng bawat isa sa atin, brothers and sisters in Christ. Amen po. So, mga kapatid, talaga namang maraming mga tukso na ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Sa panahon ngayon, napakaraming tukso na ginagawa ng kaaway upang lamang tayo mapalayo sa piling ni Yahweh El Shaddai. Subalit mga kapatid, lagi po nating tandaan, tayo pinananahan ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Siya ang kasama natin, hindi iba. Si Jesus ang kasama natin, hindi iba. Ang banal na Espiritu ang kasama natin, hindi ang iba. Sapagkat ang iba, anong ginagawa kapag siya sumasama sa atin? Tungo sa kapahamakan, ang kaaway, tungo sa kapahamakan. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, patuloy natin na panatilihin ang pagsama ng Diyos sa buhay natin. Pag na nating hayaan na malungkot ang banal na Espiritu sa buhay natin, the Holy Spirit will grieve kapag makagawa tayo ng hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Mayroon man tayong mga kahinaan sa buhay, patuloy tayo magpakumbaba, humingi tayo ng patawad sa Panginoon. Nang sa ganon, balik at manatili ang presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen po. So, ito po ang mga bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Ang pagsama ng Diyos sa atin, anumang gagawin natin, ay tagumpay. Ang pagsama ng Diyos sa atin ay mayroong mga pinagkakatiwala sa atin. Ang pagsama ng Diyos sa atin, maging anumang tukso, ay hindi tayo madadaig, kundi tayo po ay magtatagumpay sapagkat kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen po. So, para tayo patuloy na samahan ng Panginoon, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Paghariin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at isip. Tanggapin natin, anyan natin lagi ang kapangyarihan at pagsama ng banal na Espiritu. Maniwala tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus way back 2,000 years ago na tayo po'y kanyang nililigtas magitan po ng kanyang pagkamatay sa krus. Ngunit sa katong araw ay muling nabuhay na tanda ng kanyang pagtatagumpay. Amen po. Tagumpay ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Tagumpay tayo sa karangalan ng Diyos, mga kapatid ko po kay Kristo. Amen. So God is with us. So maraming salamat po mga kapatid. At sa araw na ito, tayo po'y muling lalapit sa Panginoon. Magtiwala po kayo na sa araw na ito, kasama natin ng Diyos. Andyan ang Diyos sa inyo. Andyan ang Diyos sa inyo. Nandito po ang Diyos na naghahayag nagsalita ng Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng kanyang likod, nadaluyan ng kanyang mensahe ng salita ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, manalig po kayo na sa araw na ito ay sasamahan tayo ng Diyos. Ano man ang inyong pong mga kalalagayan, ano man ang kayong mga kahilingan sa sandaling ito, ipagkatiwala po natin sa Diyos sa sandaling ito. Aming Diyos na nasa langit, Yahweh El Shaddai, salamat po sa inyong mga salita na nagbigay muli sa amin ng kalakasan na tunay nga po kami iyong sinasamahan. Samot dalangin po namin, Panginoon, sa sandali pong ito na patuloy maghari ka sa aming puso, maghari ang iyong mga salita. Dalangin po namin ang patnubay ng banal na Espiritu sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat nakapakinig nito, ang bawat mayroon pong mga kahilingan sandali pong ito, Diyos, na may dumating sa kanila ang katugunan ng lahat ng ito. Patuloy pong patatagin ang kanilang pananampalataya. Ano man ang mga bagay ng lahat na may sakit o karamdaman, let there be healing and deliverance in Jesus' name. Sa lahat ng mga pangangailangan sa buhay, let your provision be upon them, O Lord God. Patuloy na mapanatilihin sa ng pusong pananalig sa inyo. Pagpalain mo po patuloy ang pamilya pong ito,
na nagpapagamit ang studio po ito, Panginoon. Ang aming pong mga kapatid, si Nanay Stella Garces na sa ibang bansa, sampu ng kanyang pamilya sa ibang bansa, pagpalain mo po ang kanila pong buhay. Patuloy na ingat gabayan, ilay sa mga aksidente o kapahamakan, makalusugan at kalakasan ng kanilang pangangatawan, patuloy na iprovide ang kanilang pangangailangan araw-araw. Pagpalain mo na rin po ang aming mga kapatid sa lugar po sa tahanan pong ito, si Sister Mary Ann, ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral. Let your provision be upon them. Pagpalain mo pong buhay, Sister Mary, ng kalusugan, kalakasan, katatagan na mapangasiwaan ang pamilya pong ito, Panginoon. Bless mo na rin po ang kanila pong mga minimit sa buhay, ang layunin po nila na magkaroon po ng isang lugar na kung saan ang Diyos ay patuloy na natulungan ng karamihan. Pagpalain mo po ang desire ng kapatid Sister Nina at ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid na may makatapos po sila, and let your provision be upon them, Lord God. Pagpalain mo po na po ang studio pong ito, patuloy na magamit upang may hayag ang inyong mga salita. Salamat po pang marami at patuloy ko pong pinagkakatiwala, Yahweh, ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong paglalakbay pauwi, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat po ng marami at ibinabalik na po namin ang lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging sa iyo lamang, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santong. Amen and amen. God bless us all, brothers and sisters in Christ. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga prayer requests. In Jesus' name, amen and amen.